Kumpirmadong may alok kay Kai Sotto sa NBA Summer League pero tinabla umano ito ng kanyang kampo. Tila may hamon naman si Coach Tim Cone kay Kai habang hindi pa nagsisimula ang third window ng World Cup qualifiers at inaasahan na rin ni Coach Tim Cone ang pagdagsa ng Pilipinong fans sa Auckland para suportahan ang Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Totoong may alok umano kay Kai Sotto para maglaro sa NBA Summer League ngayong July. Yan ang pinasabog ni Homer Sison. Subalit ayon pa rin sa kanya, mas pinili umano ni Kai ang ibang daan patungo sa minimithing NBA. Narito ang kanyang report. Tutukan natin ang report ni Homer Sison sa Spain. Walang magiging biyahe si Kai Sotto sa Las Vegas ngayong taon. Ayon sa isang source, ang 7'3" na sentro ay nakatanggap naman ng mga alok para maglaro sa nalalapit na NBA Summer League. Pero sa huli, nagpasya itong tahakin ng ibang landas patungo sa NBA. Kabilang sa mga option niyang ito ang pagpirma sa isang Exhibit 10 contract at ang pagpasok sa NCAA sa Estados Unidos. So unang-unang mga playoffs, kung totoo yung ulat na yan, ibig sabihin hindi naman nawala ng interes sa mga NBA team dito kay Kai Sotto. Ayon sa pahayag, may mga alok siyang natanggap para sa NBA Summer League pero siya mismo yung pumili ng ibang landas. Malaking kaibahan yon sa sinasabing wala namang kumukuha sa kanya, di ba? Ibig sabihin, may option pa rin siyang pinagpipilian. Pangalawa, nakakagulat yung binanggit na posibleng Exhibit 10 contract o maging ang pagpasok sa US NCAA. Kung Exhibit 10 ang tatahakin niya mga playoffs, mas direkta yung daan patungo sa NBA kasi nga maaari itong mauwi sa G League. At syempre, kung maganda yung ipapakita niya doon, magkakaroon ng pagkakataong matawag sa NBA roster. Kung NCAA naman ang pipiliin niya, ibig sabihin niyan, handa siyang mag-invest ng mas mahabang panahon para lalo pang mahasa ang kanyang laro at mapataas ang kanyang stock. Pangatlo, mga playoffs, malaking epekto rin to sa Gilas Pilipinas. Kung hindi nga siya sasali sa Summer League at mas pipiliin niyang paghandaan ang susunod na hakbang sa kanyang NBA journey, mas mauunawaan kung bakit hindi siya nakasama sa kasalukuyang FIBA window. Ipinapakita lang nito mga playoffs na nakatuon muna ang kanyang kampo sa pangmatagalang plano para sa kanyang karera. Marami na yung nagsasabi na ilang taon ang hinahabol ni Kai Sotto ang NBA dream, di ba? Ngayon, kung talagang may bago siyang ruta na nakikita kasama ang kanyang management, ito na marahil ang isa sa pinakamahalagang desisyon sa kanyang karera. Kung magtatagumpay yan, masasabi natin sulit yung paghihintay. Pero kung hindi, tiyak na mas lalo pang iigting yung usapan tungkol sa direksyon ng kanyang basketball career. Sa patuloy na pahayag ni Homer Sison, inilabas nito ang sinabi ni Coach Tim na tila isang hamon kay Kai Sotto. Hamon na tila suntok sa buwan base sa pahayag ng Gilas mentor. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Homer Sison ng Spain. Malugod namin siyang tatanggapin kung makakarating siya rito sa tamang oras. Pero sa pagkakaalam ko, naghahanda na siya ngayon para sa nalalapit na NCAA season ngayong hindi na siya sasali sa NBA Summer League. Gayunman, kung magdidesisyon siyang pumunta rito kahit sa oras na to, masaya pa rin namin siyang tatanggapin. Maganda yung dating na sinabi ni Coach Tim. Bukas pa rin ang pinto para kay Kai Sotto dito sa Gilas Pilipinas. Wala kang maririnig na sama ng loob o paninisi. Sa halip, malinaw yung mensahe niya. Kung pwede lang at kung makahabol siya, gusto pa rin namin siya makasama dito. Ibig sabihin yan, alam ni Coach Tim kung gaano kalaking tulong si Kai Sotto laban sa matatangkad na frontline ng New Zealand at Australia. By the way, naispatan ng ilang fans si Kai Sotto sa isang mall sa Parañaque. Base yan sa isang tweet ni Pauka Sports. Kung ganun nga mga ka-playoffs, ibig sabihin nasa Pilipinas siya at wala sa Estados Unidos talaga. Kaya natural lang na may mga nagtatanong kung posible pa ba siyang makahabol sa Gilas. Pero syempre hindi lang naman usapin niya ng lokasyon. May sarili ring programa at plano ang kampo ni Kai para sa susunod na hakbang ng kanyang karera. So para sa akin, parang hamon din ang pahayag ni Coach Tim. Hindi niya direktang sinabi na sumama ka na pero malinaw niyang ipinakita na gusto pa rin nila si Kai sa roster. Lalo na ngayong haharap ang Gilas Pilipinas sa dalawang pinakamabibigat na kalaban sa Window 3, ang Tall Blacks at ang Boomers. Alam ng lahat na malaking bagay ang 7'3" na presensya ni Kai Sotto sa ilalim ng basket. At sa dulo, kung hindi man matuloy ang pagsama ni Kai Sotto, mukhang nire-respeto naman ng coaching staff ang direksyon ng kanyang NBA dream. Pero kung sakali magkaroon ng pagkakataon at magbago ang sitwasyon, malinaw sa sinabi ni Coach Tim na handa pa rin silang tanggapin sa anumang oras. Pinapakita lang nito mga playoffs na nananatiling mahalagang bahagi ng mga plano si Kai Sotto kapag available siya dito sa Gilas. Samantala, umaasa naman si Coach Tim Cone na muli nilang masisilayan ang suportang ibinigay ng mga Pilipino sa nakaraang laban. Ayon pa sa kanya, karangalan ang maglaro sa ibang bansa sa harap ng ating mga kababayan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Olman Leyva ng Fieldstar. Napakaganda ng crowd nung huli kaming naglaro sa New Zealand.
hindi man namin naipakita ang larong inaasahan namin noon, napakaganda pa rin ang suporta nila. Sa tingin ko nga, mas marami pang sumisigaw para sa amin kaysa sa mismong national team ng New Zealand. At talagang kahanga-hanga yun ha. Sana ngayon ganun din o mas higit pa yung suporta nila. Kasi yan para sa amin ang maglaro sa ibang bansa at makita ang napakaraming kababayan na nandoon para sumuporta at i-push kami na ibigay ang aming pinakamahuhusay. Alam niyo, may bigat yung sinabi ni Coach Tim kasi nga naranasan na niya mismo yung atmosphere sa New Zealand eh. Kahit natalo nun ng Gilas, sinabi niyang parang mas malakas pa yung hiyawan para sa Pilipinas kaysa sa mismong home team. Ibig sabihin yan, saan man maglaro yung Gilas, halos laging may home crowd silang maaasahan kasi sa dami ng mga Pilipino sa ibang bansa. Nakakatuwa dahil hindi lang si Coach Tim ang nagsasabi niyan. Maging si Coach Jude Flavel ng Tall Blacks, inaasahan din na dadagsa ang mga Pilipino sa arena. Ibig sabihin, alam na rin ng kalaban kung gaano kalakas at kaingay ang suporta ng Filipino fans, di ba? Hindi na ito sorpresa sa international basketball eh. At malaking tulong to sa Gilas, lalo na sa mga sandaling digita ng laban. Kapag narinig ng mga manlalaro ang sigawan ng Pilipinas, kahit nasa ibang bansa sila, ibang klaseng kumpiyansa na ibibigay niyan. Minsan, yun ang dagdag sa lakas na kailangan ng isang kupunan para makasabay sa mas malalakas na kalaban. Kaya sa tingin ko, kahit New Zealand ang host, huwag nang magulat kung muling mapuno ng mga bandila ng Pilipinas ang arena. Sa dami ng ating mga kababayan doon, mga playoffs, posible na naman nating marinig ang mga mas malalakas na suporta para sa Gilas kaysa sa home team. At yun ang isa sa mga natatanging katangian ng Filipino basketball fans saan mang panig ng mundo. So guys, maraming salamat.